Children, let us come together and us one more family. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have failed to do. To my most gracious fault, therefore ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us out of us to die. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty God, grant us to celebrate the mystery of the Lord's Passion, that we may merit to receive your pardon through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Hear me, O Goslas, listen, O distant people. The Lord called me from birth. From my mother's womb, He gave me my name. He made of me sharp and sure, and concealed me in the shadow of His arm. He made me a bull's arrow, and His quiver He hid me. You are my servant, He said to me. Israel, through whom I show my glory. Though I thought I had told in vain, and for nothing uselessly spent my strength, yet my reward is with God, my contentment in my God. For now the Lord has spoken, who formed me as His servant from the womb, that Jacob may be brought back to me, and Israel gathered to Him. And I am made glorious in the sight of the Lord, and my God now my strength. It is too little, He says, for you to be my servant, to raise up on the tribes of Jacob, and restore the survivors of Israel. I will make you a light of the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. Your wondrous deeds.
The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus, reclining with his disciples, grew deep in thought, he went on to give this testimony. I tell you solemnly, one of you will betray me. The disciples looked at one another, puzzled as to whom he could mean. One of them, the disciples of Jesus died, reclining close to him. As they ate, Simon Peter signaled him to ask Jesus whom he meant. He leaned back against Jesus' chest and said to him, Lord, who is he? Jesus answered, the one to whom I give, the bit of whom I give in the dish. He dipped the morsel, then took it and gave it to Judas, son of Simon Iscariot. Immediately after saying that entered his heart, Jesus addressed himself to him, be quick about what you are to do. Naturally, none of those reclining at the table understood what Jesus said this to him. A few had the idea that since Judas held the common purse, Jesus was telling him to buy what was needed for the feast, or to give something to the poor. No sooner had Judas eaten the morsel that he went out, it was night. Once Judas had left, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God has been glorified in him, God will in turn glorify him in himself, and will glorify him soon. My children, I am not to be with you much longer. You will look for me, but I say to you now what I once said to the Jews. Where I am going, you cannot come. Lord, Simon Peter said to him, where do you need to go? Jesus answered, I am going where you cannot follow me now. Later on, you shall come after me. Lord, Peter said to him, why can I not follow you now? I will lay down my life for you. You will lay down your life for me. I will you. Jesus answered, I tell you truly, the cock will not crow before you have 3 times disowned me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We have several personages in the Gospel. God, Jesus, Peter, and Judas. Bagaman doon iba ang mga disipulo kasama ni Jesus. Hindi sila na-mention. Pero presyo na nandun sila kasi kasama ni Jesus yung kanyang mga anak.
binigyan ng mukha ang mukha ni Judas Iscariotes at ang mukha ni San Pedro. Bahagi ng kanyang natin ay maliwanag na nagtakwil at hindi kinilala si Jesus. Pero sabi daw natin, kung tutusin sila ay sumasalamin din sa 12 alagad ni Jesus na nagtago ng Pedro. Maliban lamang kay Juan Evangelista na sabi nga po natin na ito ay maliban kay sa mga ni Maria ay siyang binubulisin natin para ang Miyerkules Santo at Biyernes Santo. Bahagi niyo na kung saan ay kumakaroon sa karundalan ng kalanang. Pero tingnan mo muna natin ang tupa ng kainahan ng tao na ipinakita sa amin ni San Pedro at ni Judas Iscariotes. Parang kaibigan ni Jesus, parang disipulo ni Jesus, parang kapatid ni Jesus. Yung isa ay nagdadwa, yung isa ay nagdadwa. Pero maliwanag ko lang sa amin na nagdadwa, ang kanilang kainahan. Pero mo inyong drama. Sabi na namin na napaparoon namin sa ibig, yung mga tela na pagdadwa at pagpasil ay maliwanag na naging drama na masarap sa Evangelyo natin ibinahan. Pareho nagpadala sa kahinaan ng pagiging tao. Kaya naman, pagkatapos sa kanyang kapag-ibigay, na nakita nila ang kanilang maling pagpaan sa daigdig nito, ay they have taken a very different steps. Magkaiba ang kanilang pagtulong sa gitna ng kanilang parehong pagkakaroon. Si Judas, pagkatapos sa ma-realize ng kanyang ginawa, ay nagpapakaroon. Si San Pedro ay nakita natin na kung saan ay bumalik. Bagaman nakita niyo natin na hindi kasilitan yung kasalanan na kanilang ginawa kay Jesus. Pero pareho po na kung tingnan mo natin ay hindi nila pinakatawan. Sabi na namin ay sawa ng linggo bago mo binabayaan. So, yan yung ginawa ni Judas at ni San Pedro. Iniwanan ko sa Jesus. Ibinagkalo sa Jesus. Itinakwil sa Jesus. Bakit ang saan ay sabi na natin sa maraming kadagdagan. Paano na sinisigulo
May mga pagkakataon na tayo rin ay magawa ng kahinaan. Maaaring nakagawa ko ng pagkakawin kay Jesus. O maaaring nakagawa tayo ng pagkakaroon kay Jesus sa pamamagitan ng aming pagkakasama. May iba't iba ka lang siguro intensity, pero paliwanag na tayo ay pinanghinaan at maaaring natapatin katulad ni Pedro at ni Judas Iscariote. Pagkaman po, hindi na sinapot ng Ebanghelyo natin yung later na development ng kanilang pagtuto sa bahagi na ibinigyan ng Pariseo na nagkataon na on the same day ay parang inilagay sa Juan Evangelista ang pagkakawin at ang pagkakawin ay maliwanag na uminulo sa isang bahagi ng urusin ay nagpapabilang sa puno ng bilang kahinaan ng tao. Pero hindi po yun yung pinag-mensahe na dapat natin makita sa pagkakawin ko. Kung ano yung hindi na makita natin yung pagbabago. Yung pagbabago. Kaya sabi ng natin, hindi tayo perfecto. Minsan tayo natin, meron tayong pagkukulang. Pero, alam isuro katulad ng iba pang mga disipulo na hindi makakabila pagkatapos ng si Jesus sa krus. Pero talaga nakita natin na tayo ay lumabangon. Huwag tayo wala ng pag-asa. Kaya ng salita ng ating pagkakasalanan. Sa pagtutusin, yun ay dahilan kung bakit si Jesus nakamito sa daigdig na ito. Pinakailangan tayong bumangon. Pinakailangan namin muling tumayo sa ating pagkaluto. Pinakailangan natin yung higit na pagbabalik kay Jesus na sa pamamagitan nito hindi namin siguro mas maging maliwanag ng ating kaisipan sa ating pagpapagnayan sa daigdig na ito. Sabagat nagdalaw tayo ng karanasan na mas lumawa ang ating kaisipan sa isang magiging paghahamon ng daigdig na ito. Ay po ang pagmamang karanasan. Ano man ang mangyari? Ano man ang mangyari? Pero sa atin, kung saan po ko si Judas Iscariote ay bumalik at nagsisi sa kanyang kasalanan. Ito ang pagmamang panong siya kaya ng Jesus. Natanong siya kaya ng kanyang mga kapwa-disipulo. Pero, maliwanag sa bahagi ng puro ng aming pananampalataya ay wala sa pagkakataon. Maliwanag po yun. Kaya sabi ng natin, ay ibig na sinisimbolo ng sakramento ng pagkakapagpisan. Institutionalized. Pero, sabi na natin, kahit mahanda ang pagkakawal ng ito sa atin, pero hindi tayo bumabangon sa ating pagkakawal upang lumapit sa Kanya. Walang pagkakawal ang Diyos. At yan ang nangyari kay Judas. Nabuhay ka lamang siya sa mga dunyang panahon niya sa magiging kalungkutan
So, huwag natin siyang kailangan. Tapos makita natin yung imahe niya pinapakalayo sa atin. Sa mga pagkakawa na tayo ay nagkakali. Katulad ni San Pedro, na kung sito'y pinikilala pa man. Pinikilala pa man na liya ng dalawa na dagat ay nagkakali. Ay maliwanag na kung siya ay nawa ko si iyo ko si iyo. Walang mga akong inyong nagkakaan ng kasalanan. Pero ngayon yung pinapakita ko ni San Pedro, ang kanyang pagbabalito, ang kanyang muling pagsampalataya kay Jesus, ang kanyang pag-ibig ng kanyang